Suportado ng Philippine Institute for Development Studies ang pagpapaluwag sa bank secrecy law sa bansa. Ito ay upang kampanya ng BIR laban sa tax evaders at mapataas ang tax collection na makatutulong upang mapaliit ang fiscal deficit ng bansa. Si George Bandola sa detalye. Sabi ng Philippine Institute for Development Studies, maganda ang tinatakbo na ekonomiya ng bansa. Bagamat nagmana ang Aquino administration ng fiscal deficit na 3.9% noong 2009, nabawasan ito at naglaro na lamang sa 1.4% ang fiscal deficit noong nakarang taon. Dahil sa porsigidong paghahabol sa mga tumatakas sa pagkakautang sa buwis at pag-iimplementa ng mga napapanahong reforma. When government has this beautiful program for the conditional cash transfers and reaching the poor, and government is talking of expanding infrastructure investments, and people are asking, where do we get the money? Nabawasan man ang fiscal deficit ng bansa, nananatiling mabagal daw ang pangongolekta ng kaukulang buwis. Sa katunayan, sa buong Timog Silangang Asya, pang-siyam sa 10 bansa ang Pilipinas sa may pinakamalaking agwat ng revenue collection kumpara sa dapat na target nito ng GDP. 14.52% lamang ang kontribusyon ng buwis sa total GDP ng bansa, pinakamababa kasama ng Cambodia. Philippines still needs to catch up in revenue generation, and for the ASEAN, among its ASEAN peers, it's actually second to the bottom when we look at the revenue to GDP ratio. In the ASEAN, the average was 14.52%. 18.6% in 2012. But as you can see from the graph, the Philippines' revenue to GDP ratio was only 14.52% in 2012. Kaya nga, lumutang ang mga panukalang dapat maging maluwag na ang bansa sa bank secrecy law. Sa ganitong paraan, makakaasa daw ng mas intensibong kampanya laban sa mga tax evaders, bagay na inalmahan ng mga negosyante. Ayaw naman nilang pinaglalaruan yung kanilang mga accounts, no? For any charges that can be filed without, whether it is validated or not, pwedeng buksan yung kanilang accounts, no? I don't think any country is going to do that. Kung meron silang base na kailangan imbestigahan ng isang account, pwede naman sila kumuha ng ng court order. So, kung gagawin lang na tatanggalin, pwedeng gamitin yan sa pang-takot o pang-haras sa mga negosyante. Hindi naman daw ito lang ang paraan ayon sa PADS, pero may rekomendasyon na ito para mas maisulong ang maayos na paniningil ng buwis. We are actually asking the government to take a bold effort in the revenue generation aspect, and we particularly noted that big tax evaders haven't reached the arm of the taxman, and we are challenging the administrator to do something about this. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.